guys! Welcome back to my channel. This is me, Ram of Ram De Leon Vlogs. And hello December 2025! So matagal tayo hindi nakapag-vlog and nakapag-upload ng mga bagay-bagay kasi medyo na-busy tayo sa work and kung ano-ano pa. Okay, so for today's video, samahan nyo kami ni Carlo lang pumunta ng Kia Pasig kasi magpapa-PMS na tayo. Ang bilis lang no kasi 6 months na nating nasa atin si Muzan. So today tayo nakaschedule para magpa-PMS. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe na mga viewers natin, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para mag-i-updated kayo sa mga ganaps pa natin kay Muzan. Okay, so time check, magka-quarter to 9 na. Nakaschedule tayo ng 9 AM. So malapit lang naman kami dito sa Kia Pasig. So samahan nyo kami. Let's go! Hi guys! Okay, so nandito na tayo ngayon sa loob ni Muzan. And kung napansin nyo kanina doon sa intro natin, no, para nagmamadali tayo and medyo lutang pa kasi kakagising lang natin. And magka-quarter to 9 na din kasi. So ang schedule kasi namin doon sa Kia Pasig is 9. So hinahabol na namin yung oras. And as you can see, ayan, hindi ko alam kung makikita. Hi Carlo! Hello! Medyo traffic na dito sa Ortigas Avenue Extension this time. So, sana makaabot pa tayo no? And sana may grace period pa and wala masyadong nakaschedule para at least ma-accommodate agad tayo dun sa PMS. And then, baka may mga nagtatanong, no, or baka may hindi alam kung anong meaning ng PMS. So, yung meaning ng PMS is Preventive Maintenance Service. Wow, naging educational na itong vlog natin. So, yun, madalas yun na term, no, sa mga cars na every 6 months ata, no, every 6 months siya ginagawa para at least ma-check if depende din sa car o para ma-check din ng mismong kasa if merong problem na merong kailangan baguhin or ayusin para at least ayun nga from the word itself maintenance no. And then if nakasubaybay kayo dito sa vlog natin no, kinuha natin to si Muzan sa Kia New Manila pero magpapa-PMS tayo sa Kia Pasig kasi yung New Manila kasi medyo malayo no, medyo malayo na siya sa amin and meron din kasing dalawa dito sa area namin. Yung isa sa Kia Pasig and then sa Kia Ortigas. Pinili namin yung Kia Pasig kasi free yung labor niya for truck. Ayun daw, free daw yung labor for the first PMS. So at least ano na yon, bawas na yun dun sa gastos natin today. And also based din dun sa group, maraming mga nag-recommend na maganda daw magpa first PMS dun sa Kia Pasig. So ito try natin and i-flash din namin dito mamaya sa vlog kung ano yung mga gagawin and kung ano yung mga breakdown and of course yung price. Okay, so may correction dito, hindi daw price. Ang term daw dapat ay total cost ng mismong service. Kasi nakalagay din yung breakdown and then kung magkano yung total cost ng magiging service natin sa PMS. First PMS natin. So yun, so while vlogging no, akala namin nasa probinsya na yung mga tao due to holiday season. Pero sobrang traffic pa rin talaga dito sa Ortigas Avenue Extension. So quick story time lang no. So parang ang bilis lang ng mga pangyayari kasi dun sa first vlog natin dito sa Ram De Leon Vlogs, kinuha natin to si Muzan ng mga around June this year. Tapos December na. So parang ang bilis lang ng 6 months talaga. Tapos ang PMS na si Muzan. And then per checking kasi yung mileage yung tawag dyan no? Sa ano? Odometer. Yung ODO. Nakalagay dito is 2,000 pa lang siya. 2,684. So yung PMS kasi it's either 6 months, tama no? It's either 6 months or 10,000 yung ODO. Kung ano daw yung mauuna doon. So since mas nauna yung 6 months ni Muzan, so kailangan na natin siyang ipa-check sa kasa sa Kia Pasig. And then for the past months kasi no, hindi na kami nakakapag-vlog kasi medyo busy na, pero marami na rin napuntahan to si Muzan. Like nakapunta na to sa Tagaytay, so umabot na siya ng Tagaytay. Parang bigla ang lakad lang namin yon kasi nauso dun sa TikTok no, yung pagpunta ng Tagaytay ng 12 AM tapos uuwi ng 4. So na-try na ni Muzan yun. And then nakapunta na rin kami sa medyo may mataas na part sa Rizal yung sa may Cafe Giu pati sa Cabecera. So nakaakyat na rin si Muzan doon. So
nasubok na si Muzan sa mga ups and downs, kaya Next na. ang next na ay sana Baguio. magbabagyo na. Pero wala pa schedule, baka by next year sana kayanin yung schedule na makapag-vlog na and sisipagan natin for 2026. So yun, habang nasa biyahe pa tayo, so actually nagbasa-basa ako ng mga pwedeng gawin dun sa PMS. So ang sabi dito, what's usually included sa PMS, engine oil change daw, and then oil, air, and cabin filter replacement, brake inspection, tire rotation, and pressure check, and then yung mga fluid check such as coolant, brake fluid, transmission fluid, battery check, pati general inspection of belts, hoses, and lights. So, very important talaga yung PMS para at least, no, habang bago pa yung kotse, alam na agad kung merong nagmamalfunction or if pwede pang merong ma-improve dito sa loob. So, ang hirap din kasi na hindi natin alam kung ano yung nangyayari. Parang katawan lang din. So, mas maganda na pinapa-general check-up natin siya from time to time. And then, for additional information, Luckily, wala tayo nung common issue ni Sonnet, which is the power window na issue din. Kasi yun nga guys, no, kasi yun sa mga early versions basta yung mga unang stock ni yung unang version nila Kia Sonet, ang most common problem daw is yung sa Windows na nagkakaroon ng malfunction yung taas baba. So this 2025, luckily, no, etong si Muzan, wala talaga kami halos nakitang problem, especially yung common problem niya before na yung sa salamin. Guys, andito na tayo ngayon sa Kia Pasig. And binigyan na kami ng number dito, pang-anim. Oo. Time check, 9:10. 9:10 na. So, ang sabi sa amin dito ni Kuya, pati ni Ate, hindi ko alam kung anong role nila dito. Pinalabas na sa amin tong dalawa. Yung isa is itong parts and service quick reference guide, pati itong warranty and maintenance, kasi kukunin daw nila to mamaya. So, important na malagay dito yung mga details, ganyan. Ayan. Itong PMS, 6 months or 10 kilometers, o 10,000 kms. Tapos, itong sa warranty. Ayan. So, kukunin nila to. And may fill out sila dito, mga details. So, sila nang bahala. So, ready nyo lang yung mga itong dalawa. Ayan. So, ito guys, yung labas ng Kia Pasig. So, yan. Along the road lang naman siya. And matatagpuan siya sa Amang Rodriguez Avenue, Pasig City. So, ito yung service dyan. So, dyan yung casa nila. Tapos, ito yung parang showroom nila. O, tara, pasok tayo kasi medyo mainit na. So, ayan. So, pasok nyo. Ayan. So, ito si Muzan. So, dito kayo pupunta while waiting. So guys, nandito tayo ngayon sa casa ng Kia Pasig. So, ito na si Muzan. So, isa-service na siya now. Ayan. So, napagbigyan tayo dito sa Kia Pasig. Thank you po kay Sir RJ and the rest of the group na i-vlog to. So, ayan. So, makikita natin kung ano yung mga gagawin sa kanya kasi i-explain naman daw sa atin kung ano yung mga gagawin kay Muzan for his first PMS. So sir, currently, ano po yung ginagawa natin? Nagba-battery check po tayo kung ano po yung ano yung battery niya.
So, based po sa result, okay naman yung battery. Percentage ng battery. Percentage, Health which is- percent. Okay. 93%. 93% siya. Okay, thank you. So, that's the first test ni Mozan for the PMS. Okay, so next would be Nag-drain na po tayo ng oil. mag-drain tayo ng oil. Okay. So, lipat tayo dito sa kabilang side. Sir, usually, gaano katagal po yung PMS? Kapag kunwari yung first Pag PMS. mga first parents po mga 15 to 30 minutes po. Mabilis lang. Mabilis lang yung first PMS. Okay. Okay. Ihilaw ko na. Ay, teka lang. Ay, babe. Okay, so mukhang this time, chine-check yung ilaw ni Sonet. And, yun, nag-beep-beep din siya. Titignan kung okay ba. So, headlights, chine-check. Headlights po yung chine-check natin ngayon, no? Yes. Okay. Kung mayroong defects or kung mayroong correction. So, Wiper. chine-check talaga lahat sa wiper if gumagana, and yung sprinkler sa likod. Okay. Windows naman tayo. Tignan kung gumagana. Ito usually yung problem ni Kia Sonet dun sa mga first versions, no? So as you can see, walang problem. Hopefully walang problem. Check them. Sir, kamusta po yung lights? Okay naman po. Okay naman yung lights. Okay, thank you. So, second test, pasado naman si Mozan. Okay, ayan. So, ito. So, if nakikita nyo, no, dalawa yung oil. Ask natin mamaya kung anong difference. So, tinanggal na yung mga gulong ni Mozan. Sir, anong difference nung dalawa? Ito po yung sa oil pan from engine. Ito po yung sa oil filter. Oil pan to, tapos sa oil, eto, oil filter. Okay. Sir, para saan po yung spray? Para po ma-limit yung mga carbo na may ipon dito sa pagkaya ng mga napupunta na brake pads. Okay. Pero anong tawag po dun sa spray? Brake cleaner. Brake cleaner. Okay. Thank you. Ayan, so mukhang okay na yung sa gulong. So binabalik na ulit nila yung gulong kay Mozan. Parang may mga ginawa silang paglilinis din sa loob. Brake fluid? Brake liquid? Di ka alam yung tawag. Pero yan, kinakabit na ulit nila. Okay. Actually, parang bilis nga lang. Ang bilis lang nilang gumawa dito. Hoy. Ano yan. Sir, ano po itong apat na to? Ito po yung oil na recommended at ginagamit namin para sa mga Sonet. Okay. Ano pong tawag dito sa oil na to? Total quartz po. Total quartz. So, magkakaiba po itong apat? Hindi po, isa lang. Isa lang sila. So, apat na oils yung gagamitin. 4 liters po kasi yung requirement sa makina natin. So, kailangan. So, 1 liter. 1 liter each. per... Okay.
So yun. So 1, 2, 3, 4. Apat ang kailangan for Sonnet. So actually guys, nalobat na yung DJI. So ang gamit na natin ngayon is yung phone natin na 13 Pro Max. So yun, patapos na rin naman yung PMS ni Mozan. So ang inaantay na lang natin is yung sa oil filter daw. Paparating na yung oil filter. Pero papakita din natin dito yung paglagay ng full synthetic oil. Then mag-wait na lang tayo hanggang dumating yung nantay natin kanina. So mabilis lang talaga kasi ang una is yung sa battery chinek, tapos yung sa oil, tapos may mga tinanggal kanina, no? Nakita nyo naman na sa ilalim na parang yung dalawang oils, tapos yung gulong nilinis, tapos yun, may mga kiniskis para smooth yung pagdadrive. So yun, tapos na sila dito yan, naibaba na si Mozan. So yan, binubuksan na ni Kuya yung 4 liters, 1 liter each na full synthetic oil, total quartz. Ito daw yung recommended nila for Kia Sonet. And then dito, nililinis na ni Kuya yung makina. So, unang oil. Pangalawa. So, ito ulit siya. So, yan. So, then, last, yung pang 4 liters na full synthetic. Nilalagay na ni Kuya yung filter. So mukhang ubos na ata yung water dun sa pinang-spray natin. So nilagay ng dinino ni Kuya. Oops. Palit na rin po tayo ng oil filter gasket. Okay, so yan, dumating na yung oil filter. Tapos pinalitan daw tong Ito oil. pong oil filter, ilalagay po sa oil cup. Okay. So, ayun na. So, sabi ni Kuya kanina, so yung kinabit niya sa ilalim, yun na yung last step ng PMS natin. So, kasama dun sa package is yung pagpapa-car wash and then ready to go na si Mozan. So, actually mabilis lang, no? Nagtagal lang tayo dun sa pag-antay dun sa may kinabit dun sa dulo, yung sa ilalim doon. Kasi parang hindi pa ata available. Pero if available naman, mabilis lang yung process. Thank you po for the service, Kia Pasig. Hi guys! Welcome back! So yun, nakaalis na kami sa Kia Pasig and tapos na tayo magpa-PMS. So ito yung mga binigay sa atin, no? So meron tayong 1, 2, 3 na papel. Isang color green. Ito, color green. Tapos merong blue. Tapos may white. Tapos, don't forget pala, no, na kunin nyo yung mismong warranty and maintenance. Kasi kailangan nyo to. So, pakita ko sa inyo kung ano yung nakalagay dun sa part ng service. Ayan. So, ito, scheduled maintenance records. Ito siya. So, nakalagay dito yung mileage, yung repair order number, tapos yung date kung kailan, tapos kung anong Kia dealer yung nag-conduct ng PMS. So, service 1 pa lang tayo. So, marami pa ito. May service 4, 5. So, ayan. Nandito siya. So parang logbook siya ng mismong service kung saan nyo gagawin yung mismong PMS ni car. So, eto, dito tayo sa tatlong receipts na na-receive natin. So ito, yung una, itong green,
vehicle reception checklist. So ito yung first na papel na binigay sa amin. So nakalagay dito no, kasi chine-check talaga siya sa labas pati sa loob. So andito ko na ignition switch, meter cluster, trunk compartment. Ito yung sa driver's side items. So may mga category siya no, kunyari driver's side items, driver's side dun sa running like yung power window switches, i-check din. So parang checklist talaga siya. Tapos may legend lang dito na good, warning, or bad. So very good naman si Muzan kasi pumasa siya sa lahat ng nandito sa checklist. So goods lahat, walang naging problem na nakita. And then ito yung isa, ito actually receipt na lang naman to no. Hindi namin na nasabi kay kuya kanina ang gusto namin is full synthetic. Parang yun na agad yung binigay sa Kia Pasig. So thank you kay Sir RJ and the rest of Kia Pasig sa pag-assist sa amin. Yung work requested dito sa blue, perform 10,000 kms fully synthetic oil yung nilagay, tapos 21 points of 21 PTS check-up. Then yun lang naman to. So parang receipt lang siya, parang job order. And then ito na yung mismong receipt. So ilalagay ko na lang dito, flash ko na lang dito sa screen natin no. So yung breakdown, so syempre hindi ko pwede pakita yung mismo mga details. So yung mga ginawa is filter, paano mag-getting dito? ASSY, ASI? Hindi ako sure. Filter ASSY engine oil, tapos meron pang engine oil, tapos may gasket oil plug, tapos merong parts cleaner sa paglilinis nila. Ay, God bless our trip. Hindi tayo nakapag sign of the cross kanina nung umalis tayo sa Kia Pasig. Ayan. And then going back, meron ding shop materials. Tapos yun, perform KT kilometer PMS labor charge. Ang good thing here pala doon sa Kia Pasig is yung labor nila is free of charge for the first PM. Umuuga. Sorry na. Kasi nakapatong lang tong phone. Ayan. Ayusin natin. So free of charge. Wait lang Ayan, so going back no dito sa video natin. Malubak kasi yung daan na dinadaanan namin dito sa Pasig now, kaya hinawakan ko muna yung phone and love si DJI kasi. So, balik dito sa receipt no. Good thing here in sa Kia Pasig is may mga nabasa din kasi kaming review no, and totoo nga ang balita na for your first PMS sa kanila libre yung labor. So, at least na cross out natin siya dun sa expenses. Tapos meron pang sinabi si sir na libre din kanina. Yun yung car wash. So libre din yung car wash kanina sa Kia Pasig. So yun, 2 points agad yun sa Kia Pasig, unlike other kasa na minsan baka isama nila yun sa charge. Pero dito sa Kia Pasig kasama siya. Free of charge yun, 2 yun. So dito no, dito sa receipt, ang total na binayaran natin for first PMS ni Muzan is 4,700. So, I think mura na yun, no? Oo, goods. Pinakamababa na quotation and pinakamababang PMS na siya ng car. So, if gusto nyo ma-experience din yung service and kung naghahanap kayo na affordable yet hindi magsasacrifice yung service, punta lang kayo sa Kia Pasig. Ayun lang, sorry, nakalimutan ko din pala no, nakaalis na rin kami, ngayon ko lang naalala, hindi na pala namin na-meet si Miss Jen ng marketing. So shout out po kay Miss Jen. So if gusto nyo mag-avail ng mga cars or gusto nyo ng mga updated balita about anything kay Kia, message lang si Miss Jen ng Kia Pasig. And thank you din kay Miss Joy. Si Miss Joy kasi yung na-contact ni Carlo nung unang-una. So magpa-schedule muna kayo before kayo pumunta kasi ang hirap na mag-walk-in kasi mayroon silang listahan talaga. So baka hindi rin kayo ma-entertain if mag-walk-in kayo. So mas maganda na mag-message kayo. So yon, hanapin niyo lang si Joy ng Kia Pasig, especially kay Sir RJ. Si Sir RJ lagi nag-accommodate sa amin, nag-ayos nung
ng mga papel, and siya rin yung entertain and nag-assist. Lahat, all around si Sir RJ. So thank you Sir RJ for the experience. So yun lang naman yung vlog natin for today. So if meron pa kayong mga questions or baka may mga ma-recommend pa kayo na gusto nating puntahan or gawin kasama tong si Muzan and si Carlo, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga ganaps and happenings pa natin together with Muzan and Carlo. Okay, so again, this is Ram of From the Leon Vlogs. So yun guys, sorry nakalimutan namin banggitin kanina yung dalawang kuya na gumawa talaga doon kay Muzan kanina, no? So yung SA is si Michael and then yung tech is si Dave. So shout out po kay Michael and Dave. Thank you po sa pag-service kay Muzan. And thank you din ulit kay Kia Pasig kasi naka-receive kami ng small token sa kanila this Christmas. So thank you. Thank you po. Merry Christmas and Happy New Year from Kia Pasig. So yun, nandito kami ngayon sa Ortigas Avenue Extension. Kakain lang kami dito sa Jollibee. Tapos samahan nyo na rin kami na mag-claim ng Starbucks planner. Hindi. Kukuha natin ay tumbler. Kasi wala namang plano tong isa. So kukuha tayo ng tumbler. Sana may available na tumbler dito. So videohan na lang din natin. So wala na lang salita. Bye-bye!